CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Sabay sa pagpasok ng bagong taon ang pagpasok din ng isang tinaguriang monster ship ng China na namataan ng Philippine Coast Guard sa may Zambales. Maririnig sa video ang radio challenge ng BRP Cabra sa Chinese vessel na naglayag din palayo sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pasado alas 8 kagabi. Magandang hapon, ako si George Cahiles. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Melo BFM. Mapapanood din tayo sa Abante Teletabloid sa Sky Cable. Simulan na natin ang weekend agenda. Tinaguri ang monster ship ng China na mataan sa may Zambales. Iba't ibang personalidad at grupo na nawagang itigil ang pagtaas ng kontribusyon sa Social Security System o SSS. Simbahan, deboto at mga otoridad puspusan na ang paghahanda sa Trastasyon 2025 sa Huwebes. Oil price hike, nakaambang ngayong linggo. At The Voice USA Season 26 champion Sofronio Vasquez nasa bansa na. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang paglapit ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa Luzon. Sa inilabas na pahayag ng PCG Sabado ng gabi na mataan ng barko ng Chinese Coast Guard sa layong 54 nautical miles mula Capones Island sa Zambales. Agad na ipinadala ng mga otoridad ang BRP Cabra, isang helicopter at PCG Caravan bilang tugon sa panghihimasok na ito. Hinamon din ng PCG ang pananatili ng monster ship ng China sa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas. Huling namataan ng dambuhalang barko na papalayo at nasa bandang 85 nautical miles na patungong kanluran ng Zambales. Sa kabila ng tinapyas na 15 bilyong piso mula sa budget ng Defense Department ngayong 2025, mananatiling prioridad raw ng Armed Forces of the Philippines ang modernisasyon nito para mapaigting ang pagprotekta sa soberanya ng bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., sa kabila ng budget cut, mas palalakasin nila ang kanilang naval, aerial at cyber defense capabilities at paiigtingin ang mas malakas na presensya sa teritoryo ng Pilipinas batay sa umiiral na international laws. Binigyang diin naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi dapat payagang sumailalim ang Pilipinas sa anumang baluktot na mga salaysay. Ginawa ni Teodoro at Bronner ang pahayag sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Pahirap, ganito inilarawan ng Alliance of Concerned Teachers Private Schools ang planong pagtaas ng SSS contributions ngayong taon. Tinawag ng ACT Private Schools ang premium hike na pag-atake sa mga guro at manggagawa na hirap na sa mataas na presyo at mababang sahod. Hindi pa nga raw ganap na napatutupad ang 2016 pension hike ay lalo pang bababa ang take-home pay ng mga guro at empleyado dahil sa deduction. Hiniling nila ang suspensyon ng planong pagtaas ng SSS premium, ang pagtanggal ng confidential funds at paglalaan ng dagdag sa 2025 budget para sa social services. Nanawagan din sila ng pagbuwag sa NTF-ELCAC. Sumali si dating SSS Chief Rolando Macasaet sa mga panawagan na huwag munang itaas ang member contributions ngayong taon. Ayon kay Macasaet, nasa kapangyarihan ng palasyo na pagbigyan ng kahilingan ng mga miyembro at suspendihin ang Republic Act 11199. Malakian niya ang kinita ng SSS noong 2023 at 2024 kaya hindi maaapektuhan ng husto ang pondong pambenepisyo ng mga SSS members.
ang rate ng kontribusyon na 12% noong 2019 ay tumaas sa 13% noong 2021, 14% noong 2023 at nakatakdang tumaas sa 15% ngayong taon na paghahatian ng mga employer at empleyado. Kaugnay ng issue sa SSS, makakasama natin ngayong gabi via Zoom si Bayan Munag Share Attorney Nery Colmenares. Magandang gabi po, Attorney Nery. Magandang gabi, George, at sa lahat po ng viewers ninyo. Attorney, nasa batas po itong pagtaas ng kontribusyon sa SSS. Sino po ba ang may kapangyarihang pigilan ang pagtaas ng SSS contribution? Well, nakalagay naman sa batas na pwedeng i-suspend yan ng Malacanang. In fact, yung contribution rate increases ilang beses na suspend yan, depende sa sitwasyon. So hindi helpless si President Marcos, and in fact the law allows the President to suspend the implementation of the increase in contribution. Lalo na ang hirap ng buhay ngayon, George, no? At alam niyo naman, ang isang problema palagi ng SSS mula nung final namin sa bayan muna, yung 2,000 dagdag sa SSS pension, palagi na naming sinasabi yan, i-increase nyo kaya ang collection rate efficiency nyo. Kasi kalahati ng miyembro, hindi naman nila nakukolekt dahil hindi nire-remit ng mga delinquenting employers. So in that sense, kung makolekta lang sana nila yung mga premium ng miyembro nila na hindi nire-remit ng employer, ay by hahaba ang fund life ng SSS, kaya pa nilang ibigay yung additional na 1,000 pesos na increase sa SSS pension kada buwan. Attorney Nery, ano po yung reaksyon nyo sa paliwanag ng SSS na kailangan nitong contribution hike para sa financial stability ng pension fund at hindi na maapektuhan yung future benefits ng mga miyembro? Although nababanggit nyo nga po itong dapat mas maging efficient sila sa pangungulekta ng contribution sa mga miyembro at sa mga kumpanya. Una muna, George, ayun na rin yung gamit nila noon sa 2,000 dagdag sa SSS pension. Sabi nila kahit 500 pesos lang mang-i-increase ng SSS, manganganib na yung buhay ng SSS. Nag-increase ng 1,000, George, di ba? Noong 2017, na bankrupt ba ang SSS? Ginagamit kasi nilang dahilan yan palagi para matakot yung mga, alam mo, pinagdi-divide ang rule nila yung future pensioners at yung current members. So, parang ang sinasabi, ang fund life ng SSS ngayon, George, is 2054. Mas mataas yan sa US, mas mataas yan sa Thailand, mas mataas yan sa halos pantay siya sa Vietnam ang fund life. 30 years ang fund life niya. So kahit na ibaba nila, ibigay nila yung 1,000 dagdag sa SSS pension, yung second tranche, sila mismo umamin na up to 2044 ang fund life. Yung haba yun, George. Ang haba ng 2044, that's 20 years of fund life ng SSS. In fact, mas mataas pa yan sa ibang bansa katulad ng US or England for that matter. Pero ano po yung nakikita nyong dahilan kung bakit ayaw ibigay ng SSS to or bakit ayaw suspendihin, ayaw ibigay yung dagdag na benepisyo? Alam mo yung SSS, parang PhilHealth yan . Mas concerned sila sa report nila sa pondo, na ang pondo namin lumalaki, lumalago, gano? Hindi nila focus yung benepisyo ng mga miyembro. Kasi napatunayan naman na hindi totoo yung sinasabi nila na pagbigay ka lang ng 500 pesos, bankrupt kami. Nagbigay ng 1,000 pesos, na bankrupt ba? So yun yung COA mismo, George, nagsabi na noong 2019, 37.7 million ang miyembro ng SSS. Pero ang nakoleksyonan lang nila, sabi ng COA, was 17.6 million. Kalahati. So ibig sabihin, kung 305 billion ang nakolekt nila sa kalahati ng miyembro nila, kung ayusin lang nila ang collection, that's another 300 billion pesos sa kanila. Hindi na nga kailangan mag-increase ng contribution . Ayusin mo lang yung iyong collection rate. Pwede mo nang ibigay yung 1,000 pesos na additional increase . Ayusin mo lang ang collection rate efficiency. Itanong nyo yan, George, sa SSS, ano ang collection rate efficiency nyo? Out of 43 million ang members ng SSS ngayon, out of 43 million, ilan ang nakokoleksyon na nila? Kawawa ang worker kasi pag hindi nire-remit ng employer yung premium niya, pag may nangyari sa kanya, delinquente siya, wala siyang premium doon.
So, sagutin niya ngayon kung aksidente siya o kailangan niya ng kung ano man, may problema talaga tayong malaki pag hindi i-increase ng SSS yung collection rate. Bakit sila mag-iimbento ng bagong koleksyon, hindi pa nga nila nasingil yung lumang koleksyon? Attorney Nery, klaruhin lang po natin itong sinasabi niyong 1,000 na dagdag na siguro sa pension ng mga miyembro. Yes. No? Ito po ba ay nasa mandato ng SSS o pangako lang nila na pwede nilang hindi ito pa rin? Two things. That was a policy commitment on the part of the Office of the President a long time ago. So policy commitment. Ang policy commitment ng Malacanang must be taken as a policy. Di ba? Hindi pwedeng sabihin mo lang ngayon tapos later iba na. Pangalawa, Section 20 ng batas nakalagay diyan. The Congress shall appropriate needed funds to the SSS. Bakit hindi nila gawin yon? Alam niyo yung Japan, ang nagbabayad ng sahod ng SSS employees nila, yung government. Yung Vietnam, ang nagbabayad ng sahod sa kanilang employees ay government. Dito sa Pilipinas, ang sahod ng employees galing sa miyembro. Ang kontribusyon ng miyembro, doon kinukuha ang pangsahod. Matagal na namin sinasabi sa bayan muna, bakit hindi mag-appropriate ang Kongreso ng budget para sa sahod kasi sahod ng empleyado? Kasi yung nagtatrabaho sa DOLE, halimbawa ng mga empleyado, Kongreso ang nagbibigay ng sahod nila. Yung sa DSWD, Kongreso din. Bakit pagdating sa SSS, hindi Kongreso, pareho naman silang government employees, di ba? So, bakit mo kunin sa miyembro? Alam mo, ang hirap ng buhay ngayon, George. 645 pesos ang minimum wage dito sa Metro Manila. Tapos sa ibang region naman, 385 pesos per day sa Caraga, halimbawa. Tapos papatawan mo ng ganitong contribution increase. And to think, George, alam mo yung sahod ng key management personnel ng SSS, umabot sila ng 129 million as sa 21 lang ka-opisyal ng SSS, 129 million noong 2023. Ang sahod nila kada buwan is about 508,000 pesos per month. Ang sahod ng miyembro nila, 645. Parang, ba't naman tayo mag-increase ng contribution rate? Hirap na nga mga manggagawa. Ang sahod ng key management personnel, yung mga presidente nila, CEO, etc., 500,000 a month, 129 million. So, gobyerno na dapat magbayad ng mga yan, huwag nang kunin sa pondo yan ng mga miyembro, lalo na't ang hirap ng buhay ngayon. Attorney, are you suggesting na bawasan itong sweldo ng mga executives ng SSS? No. Well, ang executives, bawasan naman yan, sobra naman, kalahating milyon isang buwan. Yung mga employees ng SSS, wag yan kasi nasa salary standardization yun. Kung ano yung sahod nila ngayon sa SSS, pag i-appropriate ng Congress yan, sundin yung kanilang yung standardization rate. Yung employee, yung mga key management, yung mga official nilang, 21 lang naman yan, George. 21 lang naman ka-official yan sa taas. Yun ang ikakat naman. Huwag naman ganun kalaki na kalahating milyon kada buwan ang sahod ng mga opisyal na to, habang ang ordinaryong mga manggagawa ay hikahos doon sa 645 pesos na minimum wage kada araw. Yung iba po, Attorney Nery, kinukumpara kasi itong binabayaran mga government employees sa GSIS na 21% versus 15% lang naman daw sa SSS. Ano pong masasabi niyo doon? Una, ang 21% na yan, 15% yan binabayaran ng gobyerno. Kasi malaki ang sahod syempre ng government sector, di ba? At yung kontribusyon ng empleyado diyan sa 21% na yan ay 9% lang. So dito sa Pilipinas, dahil mababa masyado ang sahod ng ating private mga empleyado, mga manggagawa, 4.5% sila, magiging 5% nga So maliit lang ang diferensya doon sa government employees. Although, sinasabi rin namin na kahit yung GSIS, mababa pa rin yung pension na natatanggap nila. Kung tingnan mo yung inflation, pag-retire nila, alam mo, masyashock pa rin yung kahit GSIS
pensioners pag nag-retire sila kasi hindi rin ganun kaumagapa yung pension nila. Although sinasabi natin yung SSS mas dismal, no? At kailangan aksyonan ng gobyerno yung SSS dahil sa yun, nabanggit ko na kanina, bakit kayo mag-increase ng contribution? Di nyo pa nga nakukolekt yung dati yung contribution. At pangalawa, yung mga mahirap ang buhay ngayon, inflation, taas ng presyo ng gasolina. Pangalawa, grabe naman yung sahod ng opisyalis nyo. I-trim kaya muna natin yung mga ganong klase ng mga expenses bago tayo mag-isip ng contribution rate increase. Okay, maraming salamat po sa inyo, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares. Ngayong araw, opisyal na nagtatapos ang mahabang holiday sa bansa. Tuwing unang linggo ng taon kasi pinagdiriwang ng mga Katoliko sa buong mundo ang Pista ng Tatlong Hari o tinatawag na Solemnity of the Epiphany of the Lord. Ang araw ng pag-alala sa tatlong haring mago na nagdala ng regalo sa Batang Jesus. Ito rin ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Nasa 200,000 biyahero ang inaasahang magbabiyahe pabalik sa Maynila sa pagtatapos ng mahabang holiday season. Ayon sa Philippine Coast Guard, bantay sarado pa rin sila sa lahat ng mga pantalan sa buong bansa para sa mga estudyante at manggagawa na magbabalik sa Maynila ngayong araw ng Linggo hanggang bukas ng umaga. Susunod, First Sunday Mass ng 2025 sa Quiapo, dinagsa at mga kailangang malaman sa Traslasyon 2025. Susunod yan sa pagbabalik ng Weekend Agenda. Dagsa ang mga deboto ng itim na Nazareno sa isinasagawang misa sa Quiapo Church ngayong unang linggo ng bagong taon. May nakaschedule na mga misa hanggang ngayong gabi kasabay ng puspusang paghahanda para sa traslasyon sa Huwebes. Makikipagtulungan ng PNP, AFP, PCG, Red Cross at Manila LGU sa mga opisyal ng Quiapo Church para tiyaking maayos at ligtas ang National Feast. Handa ng deployment ng mga otoridad mula sa paligid ng simbahan ng Quiapo sa ginagawang vigil sa Quirino Grandstand at pati sa buong ruta ng prosesyon. Magpapatupad rin ng 4 na araw na gun at liquor ban sa lungsod para sa pista ng Nazareno. Nakatakda naman ang magsimula ang pahalik sa poon sa Martes, January 7 sa Quirino Grandstand. Inaasahan pa rin ang pagdagsa ng mga deboto ng itim na poong Nazareno sa Quiapo Church sa panayam ng Billionaire News Channel kay Quiapo Church Parochial Vicar Father Robert Arellano. Tuloy na ang pagdating ng mga deboto ng Nazareno mula ngayong araw ng Linggo hanggang sa traslasyon sa Huwebes. Sinabi rin ni Father Arellano na hindi pa nila masabi kung ilang oras aabutin ng prosesyon dahil anya, bawat taon ng traslasyon ay kakaiba. Pero ipinapanalangin daw nila na mas mabilis na makakabalik ang poon sa simbahan. Mahigpit din na ipinagbabawal ang pagsampa sa andas para matiyak na ligtas at maayos ang daloy ng prosesyon. Mas pinatibay at mas pinaganda rin daw ang andas na gagamitin ngayong taon. Sa ating lahat ng mga nais pumunta sa simbahan ng Quiapo at sa Quirino Grandstand. Dalawa po yung ating lugar na pwedeng puntahan, ano? Unang-una, nagsisimula ang mga misa ng binaryo sa ika-8 ng Enero sa ganap na ika-3 ng hapon. Dire-diretso yung sunod-sunod. Sa mga nais pumunta sa simbahan ng Quiapo, makikiusap po kami, uminom na po kayo ng tubig at huwag magdala ng anumang gamit para mabilis na makapasok. Kasi ang sino mang magdadala ng anumang gamit ay magdadaan sa mga scanners. For those who will be attending in Quirino Grandstand, again, we are having a massive campaign. Dahil doon, meron tayong vigil, maraming dyan kumakain, maraming may mga dalang tubig, ano po, that we should be very careful na linisin ang ating paligid. Dahil ang tunay na deboto may malasakit sa kalikasan at marunong sumunod sa alituntunin ng simbahan. Mula sa poong Nazareno sa Quiapo, magtungo naman tayo sa isang high-tech na replika ni Jesucristo sa Colombia. Binuksan sa publiko ang isang higanteng 3D printed na monument nitong Huwebes. Hango sa sikat na Christ the Redeemer statue ng Rio de Janeiro, dinayo ng maraming turista ang tinaguriang Cristo Redentor Paisa Monument sa Medellin. Mahigit 40 local artists at engineers ang nagtulong-tulong para itayo
ang 3D printed statue. Gawa ito sa fiberglass at resin. Binihisan rin ito ng makulay na poncho at leather satchel na taglay ang mga kulay ng watawat ng Colombia. Nominadong Cristo Paisa sa Guinness World Records bilang pinakamalaking 3D sculpture sa Latin America. I had this idea, I wanted to bring it to Kamina 13, but I wanted to give it some color, I wanted to give it life, so we decided to put a poncho on it, to put a carriel on it, and also as Kamina 13 is color and life, we used yellow, blue, and red, which represents the flag of Colombia. Gumagamit na ng artificial intelligence sa mga magsasaka sa Kenya para malaman ang mga sakit ng kanilang pananim. Gamit ang isang smartphone app, ini-scan ng mga magsasaka ang pananim at agad nitong naibibigay ang estado ng kalusugan nito. Dinevelop ng kumpanyang Plant Village ang makabagong teknolohiya. Ayon sa isang cassava farmer, malaki ang inilago ng kanyang ani sa tulong ng AI. Mula 5 bag, umaabot na sa 200 bags ang kanyang aning cassava. Malaking pagbabago ang hatid ng teknolohiyang ito sa Kenya lalo't 80% ng pagkain sa Africa ay galing sa maliliit na magsasaka. 49% of the AIs being deployed in Africa are based on agriculture. And the reason why we are focusing on agriculture is because of the increased population and also the challenges that are being brought by climate change. You will see that there's a lot of pests and diseases that are emerging and are affecting our crops. And we want to make sure that we provide solution. We want to make sure that farmers have. Tinanggal ng Meta ang mga artificial intelligence o AI character accounts matapos itong tawaging creepy and unnecessary na mga gumagamit. Mula noong huling bahagi ng 2023, humigit kumulang 12 ng AI Instagram at Facebook accounts ang nagpo-post ng AI-generated images at bukas sa pakikipag-chat. Nang mag-viral, napansin ito noong Biyernes, inalis ng Meta ang mga accounts at hinigpitan ang search results para sa kanilang mga username. Susunod, The Voice USA Season 26 champion Sofronio Vasquez nagbalik sa bansa. Tuloy ang ating balitaan dito sa Weekend Agenda ng Billionario News Channel. Binawasan ng National Human Settlements Board o NHSB ang maximum increase sa upa ng mga residential unit. Ang mga paupahang nagkakahalaga ng 10,000 piso pababa ay maaari lang taasan ng 2.3% ngayong 2025. Bago ng anunsyong ito, maaaring magtaas ng 4% ang low-income rentals noong 2024. Hindi kasama sa NHSB Resolution Number 2024-001 ang mga unit na may upa na higit sa 10,000 pesos kada buwan. Ang mga bagong unit na paupahan sa 2025 ay maaari ring magtakda ng sariling presyo ng upa. Ang mga landlord na hindi susunod ay pagmumultahin ng hindi bababa sa 25,000 pesos o pagkakakulong ng mula 1 hanggang 6 na buwan. Kasunod ng rollback, asahan na ang pagtaas ng presyo ng fuel ngayong linggo. Tinataya ng Department of Energy ang pagtaas sa presyo ng gasolina ng mula 40 centavos hanggang 70 centavos kada litro, ang diesel ng mula 75 centavos hanggang piso kada litro at ang kerosene na mula 70 centavos hanggang 80 centavos kada litro. Batay ito sa kalakalan sa international oil market sa nakalipas na 4 na araw. Ayon kay Rodela Romero, Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau, ang fuel price hike ay dahil sa mga world events, kabilang ang desisyon ng OPEC Plus na bawasan ang produksyon ng 2.2 million barrels kada araw hanggang Abril. Nagsimula na ang mass production ng mga humanoid robot sa Shanghai, China. Ayon sa isang Chinese tech firm, mahigit 1,000 humanoid robots na ang naproduce nila noong 2024. Binabalak ding dagdagan ang produksyon ngayong taon. Dumaan ang mga robot sa masusing testing ng mga engineer tulad ng paulit-ulit na pag-squat ng 2,000 beses kada robot. Lalo pang madadagdagan ang kakayanan ng mga susunod na humanoid robot. Pero ayon sa mga eksperto, kahit inaasahang lalo pang bibilis ang evolution ng mga robot na ito,
kakailanganin pa ng dagdag kaalaman sa software at hardware para maka-operate ng mag-isa ang mga ito. At bago tayo magpaalam, The Voice Season 26 champion is back home. Inanunsyo ng latest The Voice USA winner na si Sofronio Vasquez ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas linggo ng umaga. Walang inaksayang panahon ang naging pambato ng Team Bublé dahil mula sa airport, diretso na agad ito sa studio para sa rehearsals sa kanyang upcoming guestings at performances. Naktakda ang first solo concert ni Vasquez sa Cebu sa January 18. Siya ang kauna-unahang Asian at Pilipinong nanalo sa sikat na singing contest sa Amerika. At yan ang ating weekend agenda ngayong linggo. Ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.